Independent at marunong tumayo sa sariling mga paa. Iyon si Clarice. Kaya medyo mataas ang kanyang ihi. Bilang isang babae, proud siya na rating ang mga bagay na halos sa mga lalaki lamang ang nakakagawa sa industriyang ginagalawan nila. Walang humpay na meeting, sales and deals. Wow, this is life! Proud niyang ani sa sarili, saka pinarada na maayos ang kotse. Mukhang gising pa si Dada. Napuna niyang bukas pa ang ilan sa ilaw sa kanilang tahanan. Naglakad na siya. Not knowing ng gabing yon, puputok ang hangin na nasa kanyang ulo dahil iyon sa kalokohang isisiwalat ng kanyang ama. Pa, may problema ba? Bakit parang hinihintay mo ko ngayon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin muna ito sa mga papeles na nakapatong sa mesa. Mga dokumentong pamilyar kay Clarice. Mula sa mga kontrata, titulo, papeles ng kumpanya. Araw-araw niyang kaharap ang mga ganoon. Pero ngayong gabi, parang iba ang mga yon. Umupo ka muna. Sabi ni Ramon sa mababang tinig, sabay turo sa upuan sa tapat niya. Umupo si Clarice, tuwid ang likod. Sanay siyang humarap sa mga board meeting. Sanay siya makipag-usap sa mga taong may kapangyarihan. Hindi siya basta-basta kinakabahan. Pero ngayon, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Magre-retire na ako. Sabi ni Ramon habang inilalapag ang baso. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Kumunot ang noo ni Clarice. Alam ko naman yan pa, ilang beses na nating napag-usapan. Next year, diba? Tumangos si Ramon. May mga bagay na hindi ko agad nasabi sa'yo. Diretsuhin mo na pa, ano ba yon? Nung bata ka pa, may kasunduan na akong pinasok. Bahagyang napatawa si Clarice. Pilit na binabaliwala ang bigat at sinabi ng kanyang ama. Kasunduan? Kung tungkol yan sa negosyo, sanay na ako dyan. Hindi ngumiti si Ramon. Hindi lang negosyong kasunduan na yon. Tumigil ang ngiti ni Clarice. Parang may humigpit sa dibdib niya. Ano bang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Ramon bago nagsalita ulit. Ikinasal ka na noon pa. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Akala niya nagbibiro ang kanyang ama. Pero wala siya nakitang kahit anong bakas ng biro sa mukha nito. Ha? Maikling sabi ni Clarice na parang nabiti ng hininga. Humugot ng malalim na paghinga ang kanyang ama. Bata ka pa noon. Parte yun ng kasunduang pangnegosyo sa isang makapangyarihang pamilya. Tumayo si Clarice. Halos tumamang upuan sa likod niya sa mesa. Hindi yan nakakatawa. Sabi niya, nanginginig ang boses. Kung biro yan, Hindi ako nagbibiro. naglakad si Clarice palayo. Paikot-ikot sa sala na parang naghahanap ng lugar na mapaglalagyan ng galit na biglang sumiklab. Hindi pwede yan. Ano to? Lumang panahon? Hindi na uso yung ganyan. Wala na tayo sa sinaunang panahon na ganyan-ganyan. Galit niyan sabi. Legal ang kasal, Clarice. Sagot ni Ramon. At hindi pa ito napapawalang bisa. Huminto si Clarice at mariin tumingin sa ama niya. Ibig mo sabihin, buong buhay ko? May ganito palang sikreto? Anong klasik ang ama? Ginawa ko yun para protektahan ng kumpanya. Para sa kinabukasan mo. Para hindi mapunta sa ibang kumpanyang yun. Natawa ng sarkastiko si Clarice. Protection? Ipinagpalit mo ako sa negosyo. Kumpanya lang ang iniisip niyo at hindi ako na anak niyo. Lumapit siya sa mesa at tinapik ang mga papeles. Ito ba yun? Ito ang kapalit ko? Clarice, hindi mo naiintindihan. Hindi pa. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Putol ni Clarice. Buong buhay ko, tinuruan mo akong maging independent. Tapos malalaman ko may lalaki naghihintay lang pala sa likod ng lahat ng ito? Tahimik si Ramon bago muling nagsalita. Hinihintay lang niya na mailipat sa pangalan mong kumpanya. Pagkatapos nun, susunduin ka niya. Pero hindi naman niya kukunin sa iyong kumpanya. Sa'yo yan. Tutulungan ka pa nga niya mas palaguin ito. Basta, magsasama kayo kapag nasa pangalan mo ng kumpanya. Naniga si Clarice. Magsasama?
Ulit niya ng mabagal at puno ng panlalait. Para akong gamit na kukunin kapag tapos na ang transaksyon. Hindi ganun yun, anak. Ganun na ganun yun! Sigaw ni Clarice. Akala ko malaya ako. Akala ko sarili kong buhay ang hawak ko. Sumandal si Clarice sa dingding. Dama niya ang init ng luha sa mga mata niya, pero ayaw niyang umiyak. Hindi niya kayang ipakita ang kahinaan ngayon. Alam mo bang buong buhay ko? Inisip kong kalokohan ng arranged marriage. Akala ko mga kwento na lang yon. Hindi ko inakalang darating tayo sa puntong ito. Kasi hindi mo ako binigyan ng pagkakataong pumili kung sinong pakakasalan ko. Tumayo rin si Ramon at lumapit sa kanya. Ginawa ko lahat para mapanatili ang kumpanya. Para sa'yo rin yun, anak, dahil pinaghirapan namin yun ng mama mo. Ayaw lang naming mapunta sa iba. Para sa akin? Tanong ni Clarice, may pait ang boses. O para sa pangalan mo? Nagtagpo ang tingin nila. Sa sandaling yon, makikita ang matinding galit sa mga mata ni Clarice. Para siyang leon na galit na galit. Kahit legal pang kasal na yan, hindi ibig sabihin na susundin ko yan. May mga obligasyon tayo hindi natin basta matatakasan. Wala akong obligasyon. Natahimik ang buong bahay habang ang galit ni Clarice ay kulang na lang lumikha ng matinding ingay. Kung akala mo, basta na lang akong sasama sa lalaki hindi ko naman kilala dahil lang sa kasunduan mo, nagkakamali ka. Clarice! Hindi ako papayag na gano'n na lang yon. Napakasama ninyo. Naglakad siya papunta sa pintuan pero huminto sandali. Simula ngayon, lahat ng desisyon tungkol sa buhay ko, akin na. Ako na magpapasya para sa sarili ko. Hindi na siya lumingon. Sinara niya ang pinto na malakas at padabog. Hindi na nagpaalam si Clarice nang umalis siya ng bahay. Sa labas, malamig ang hangin. Huminga ng malalim si Clarice habang nakatingin sa madilim na langit. Buong buhay niya, akala niya'y hawak niya ang sarili niyang mundo. Ngayon, bigla niyang nalaman na may lihim pala na matagal nang nakapulupot sa kanya. Sumakay siya sa sasakyan niya at nagbaneho ng walang malinaw na direksyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakababa ang bintana at hinahampas sa malamig na hangin ang mukha niya. Pero hindi sapat para palumigin ang galit na naglalagablab sa loob niya. Paulit-ulit sa isip niya mga salita ng kanyang ama. Legal ang kasal. May asawa siya naghihintay sa kanya. Parang isa siyang bagay na may petsa ng pag-claim. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi ako pagmamay-ari ng kahit na sino. Wala akong pakialam sa asawa kung sinasabi ni Papa. Baka bangasan ko pang pagmumukha nun kapag nagkita kami. Huminto siya sa harap ng isang bar na hindi niya pa napapasukan kahit kailan. Hindi ito sosyal at hindi rin mukhang delikado. Sakto lang para sa mga taong hindi afford ang mamahaling bar. May ilaw na medyo mahina. May tugtugin na rinig kahit nasa labas pa lang siya. Parang lugar na pwedeng magpanggap na walang iniisip na problema kahit isang gabi lang. Pumasok siya agad sinalubong ng amoy ng alak at tawa na ng mga tao doon. Umupo siya sa bar counter at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Isang hard nga dyan, sabi niya sa bartender. O kung ano mang mairerekomenda mo. Ilang minuto pa lang, dama na niya ang init sa lalamunan niya. Sinundan pa yun ng isa at isa pa. Unti-unting lumalabo ang paligid niya pero malinaw na malinaw pa rin ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya umiinom dahil masaya. Umiinom siya dahil galit siya. Sa ikatlong baso, natawa siya mag-isa. Kung akala ni Papa kontrolado niyang buhay ko, nagkakamali siya. Sabi niya sa hangin. Luminga-linga siya sa paligid. Mga taong walang pakialam sa kanya. Walang ideya kung sino siya, kung gaano kalaki ang kumpanyang nakapangalan sa kanya, o kung anong klaseng kulungan ang pinanggalingan niya ngayong gabi. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Isang ideyang padalos-dalos, delikado at eksaktong dahilan kung bakit niya pinili ang bar na ito. Hindi ako papayag na mapunta sa lalaking yun ng sarili ko. Ano siya, Gold? No way! Ibibigay ko sarili ko sa lalaking makakausap ko dito.
Bulong niya sa sarili at bahagyang natatawa. Sa unang lalaking makakausap ko. Natawa siya habang iniisip yon dahil pakiramdam niya, paraan niya yon para makapaghiganti sa kanyang ama. May lalaking umupo sa katabing upuan niya. Hindi niya agad napansin. Simpleng damit lang ang suot nito. Mula plain na polo, maong at walang alahas. Mukhang wala ring balak magpapansin. Umorder lang ng beer at tahimik na uminom. Sandali silang nagkatinginan. Mukhang matapang ang iniinom mo. Sabi ng lalaki sa kalmado ang boses. Napatingin si Clarice sa baso niya. Tama ka dyan. Bad trip kasi ako kaya kailangan ko ng matapang na inumin. Sabi niya. Bahagyang umiti ang lalaki. Ngiting natural lang naman at hindi manyakis. Mas epektibo ba nga lang kapag galit? Epektibo kapag gusto mo makalimot sandali. Sabi niya sabay taas ng baso. O kaya gumawa ng katangahan. Delikado yan. Sagot ng lalaki. Ang mga katangahan, kadalasan may consequences. Kaya dapat pag-isipan munang maigi bago magdesisyon. Natawa si Clarice habang nakatingin sa lalaki. Mas delikadong hindi gumawa ng kahit ano. Balik niya. Nagkatinginan silang muli. May kakaibang gaan sa pagitan nila. Walang tanong kung sino siya. Walang pagtatangka na magpasikat sa kanila. Hindi ka mukhang sanay uminom. Parang nag-inom ka lang dito dahil galit ka. Tama ba ako? Sabi nito. Umirap naman si Clarice. Ano naman sa'yo? Wala ka nang pakialam doon. Ayoko sa lahat yung pinakikialaman ako sa mga gusto kong gawin. Sagot niya. Natawa ang lalaki. Oh, kalma ka lang dyan. Masyado ka naman galit. Nagsabi lang naman ako. Nagpatuloy ang usapan nila sa maliliit na bagay. Mula sa kung gaano kainit ang panahon, kung gaano kaingay ang bar, at kung bakit mas masarap ang beer kapag may problema. May mga sandaling awkward at may mga sandaling natawa sila sa parehong oras nang hindi alam kung bakit. Hindi mo man lang tinatanong kung sino ako. Sabi niya. Kung gusto mo sabihin, sige lang. Sagot nito. Kung hindi, okay lang din. Parang may humaplo sa dibdib niya sa simpleng sagot na yon. Walang expectation at walang pressure katulad sa mundong ginagalawan niya. Iyon naman sana ang gusto niya. Ang simpleng buhay lang at hindi puro negosyo o yaman ang pinag-uusapan. Ilang oras lang ang lumipas na hindi nila namalayan. Nang tumayo si Clarice, bahagya siya na patagilid. Mabilis siyang inalalayan na lalaki. Okay ka lang? Oo. Sabi niya kahit alam niyang hindi naman na talaga. Ayokong umuwi. Parang gusto kong magpunta kung saan. Kahit saan basta ayoko sa bahay. Naiirita lang ako sa tatay kung pala desisyon. Hindi na nagtanong ang lalaki. Tumango lang. May malapit na place dito. Sabi ng lalaki. Kung gusto mo lang magpahinga, pwede tayo magpunta doon. Sige, dalhin mo ako sa lugar na yan. Walang imik silang dalawa sa biyahe. Hindi sila naghawakan ng kamay. Hindi naman gumawa ng kapangahasan sa kanya ang lalaki. Nang makarating sila doon, parang pareho nilang alam kung ano ang mangyayari kahit walang nagsabi. Sa loob ng silid, may katahimikang mas malakas pa sa musika ng bar. Umupo si Clarice sa gilid ng kama. Nadarama niya ang bigat ng desisyon na ginagawa niya. Lumapit ang lalaki. Dahan-dahan na parang binibigyan siya ng pagkakataong umatras. Tumigil ang lalaki sa harap niya. Kung hindi mo gusto, pwede tayong huminto. Sabi nito. Go na. Gusto ko to. Hindi naman ako tanga. At alam mo na rin yan kaya sumama ako sa'yo dito. Sa sandaling yon, wala na ang galit na nararamdaman niya kanina. Nandoon lang ang kagustuhang patunayan na kaya niyang pumili kung sino makakakuha ng pinakaiingatan niyang pagkabirhen. Lumapit siya sa lalaki at saka sinil ito ng halik. Ang gabing yon ay mabagal at mabigat sa pakiramdam. Hindi na sila nag-usap pa ngunit patuloy ang maingat na mga haplos at paglapat. May kaba sa bawat galaw. May init na unti-unting sumisiksik sa pagitan nila at may sandaling napapapikit siya. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa bigat ng desisyong pinili niyang panindigan. Sa katahimikan ng silid,
Inialay niya ang sarili hindi bilang pagsuko, kundi bilang paghihimagsik. At sa ilang sandali, huminto ang mundo. Sapat lang para maramdaman niyang may kontrol pa rin siya sa sariling katawan at pagpili. Kinaumagahan, nagising si Clarice sa malamig na bahagi ng kama. Wala na ang lalaki sa tabi niya. Walang bakas maliban sa gusot na kumot at katahimikan. Umupo siya tinaplos sa noo niya. Mabigat ang ulo niya pero tama ng pag-iisip niya. Okay lang yun. Bulong niya sa kanyang sarili. Nakaupo si Clarice sa maliit na cafe na malapit sa opisina niya habang nakatingin sa basong may natutunaw na yelo. Hindi niya mabilang kung pang ilang beses na niyang sinilip ang orasan. Hindi dahil may hinihintay siyang mahalaga dahil kabaligtaran. Dumating si Grace na may dalang kape at malaking ngiti sa labi. Parang walang problema sa mundo. Hoy, anong chikat bakit pinapunta mo ko dito? Exciting ba ang chika na yan o baka naman mema lang? Sabi ni Grace sabay upo sa tapat niya. Napabuntong hininga si Clarice at napangiti rin. Kung sasabihin kong may ginawa akong katangahan, huhusgahan mo ba ako? Depende. Gano'ng kalaking katangahan? Baka naman over sa laking katangahan yan ha. Talagang mahuhusgahan kita ng bongga. Sagot ni Grace habang inaayos ang buhok. Tumikim si Clarice at bahagyan lumapit. Nagbar ako. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Ay, wow, milagro. For the first time and ever. Pero bakit? Ano dahilan mo para magpunta doon? Basta huwag ka nga munang tanong ng tanong. Napangiwi si Grace. Okay, fine. Continue ang chismis. At may nakilala ko. Napangiti si Grace habang naghihintay sa sasabihin niya. At hindi ko alam ang pangalan niya. Biglang natawa si Grace sa malakas. Muntik pang matapon ng kape. Sandali, ulitin mo nga. Isang gabi lang naman. One night stand. Hindi ko know sa name niya. Walang follow-up question at hindi ko rin siya hinanap. Clarice! Sigaw ni Grace sa may halong tawa. Ikaw na ba yan? Baka napalitan ka ng clone. Napailing si Clarice at natawa rin. Ewan ko ba? Galit ako. Sobrang galit na galit kaya ako nagawa yun. Pakiramdam ko kailangan kong patunayan na may kontrol pa rin ako sa buhay ko. So, rebellion by adult decisions. Sabi ni Grace sabay taas ang kilay. Eksakto! Tinakpan ni Grace ang bibig niya habang tumatawa. Anong itsura? Rate mo nga. Magaling? Dax ba? Ano? Namutibang mata mo? Kasing laki ba ng baseball bat o baka naman kikiam lang? Humagalpak ng tawa si Clarice. Sira ka talaga. Hindi ko pa sure kasi first time ko pero tingin ko magaling kasi halos hindi ako makagalaw. Para akong binugbog. Mabait siya at hindi mayabang. At gwapo. Malaking katawan no, tsaka malaki rin kaya yun. Wasak. Humagalpak ng tawa si Grace. Ay, pak! Nawasa ka, girl. Pero so happy for you kasi nakagawa ka na desisyong hindi ko akalaing magagawa mo. Well, so true. Hindi niya ako tinanong kung sino ako. Kaya ayos lang sa akin dahil hindi siya chismoso. Ay, green flag! Sigaw ni Grace. Sayang naman hindi mo nakilala. Malay mo naman, di ba? Maulit pa yon. Napailing si Clarice na may ngiti sa labi. Gaga. Pero okay na rin. Pakiramdam ko, nakaganti ako kahit na papano. Sa tatay mo? Oo, kahit sa isip ko lang. Tumango si Grace at biglang naging seryoso. At least, pinili mo kung sinong gusto mo lalaki na bumembang sa'yo. Kahit anong mangyari, choice mo yun. Saglit silang natahimik bago muling tumawa si Clarice. Promise, hindi ko na uulitin. Sige, screenshot ko yan sa isip ko. Sabi ni Grace sabay tawa. Matapos ang mahabang kwentuhan, umuwi na rin sila. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, pakiramdam niya, huminga siya ng maluwag. Iba talaga kasi kapag may nakakausap at napaglalabasan ng sama ng loob. Ilang araw ang lumipas sa parang normal ang lahat. Trabaho, meeting at mga paperworks. Hanggang sa isang hapon, tinawagan siya ng kanyang ama. Umuwi ka mamaya, darating na siya. Uwi ka ng kanyang ama sa kanilang linya. Nanlamig ang batok ni Clarice.
Sino? Ang asawa mo. Parang may humila pababa sa sikmura niya. Umuwi siya na mabigat ang hakbang na parang papasok sa isang laban na hindi niya pinili. Sa sala, may lalaki nakatayo. Matangkad, simple ang suot at kalmado ang tindig. At nang magtagpo ang mga mata nila, parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Kulang na lang, mabuwali siya sa kinatatayuan niya nang makita kung sino ito. Ikaw? Bahagyang umiti ang lalaki at hindi nagulat. Hello, Clarissa. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Magkakilala na pala kayo? Sabi ng ama niyang naglakas palapit. Hindi agad nakapagsalita si Clarice. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Parang umurong ang dila niya. Hindi. Sabi niya nanginginig. Hindi kami magkakilala. Lumapit si Maximus na may dalang mga dokumento. Kumusta ang asawa ko? Legal tayong kasal. Matagal na. At ngayon, magsasama na tayong dalawa. Wika ni Maximus. Parang humigpit ang dibdib ni Clarice. Ikaw ang... Oo, ako nga ang asawa mo, Clarissa. Hindi niya alam kung maiiyak siya o tatawa. Ang lalaking pinili niyang kalimutan, ang lalaking ginamit niyang patunay ng kalayaan, ay siya palang kanyang mysterious husband. Niloloko mo ba ako? Sabi niya habang pilit pinatatag ang boses. Hindi. Sagot ni Maximus. Pinili kitang makilala muna bilang ikaw. Hindi bilang tagapagmana. Matagal na rin kitang minamanmanan. Hindi lang ako lumalapit sa'yo. So, talagang sinadya mo kong lapitan ng gabing yon? At talagang sinundan mo ko kaya alam mong nandun ako? Oo, at pinili kong huwag magpakilala. Tumawa si Clarissa mapait. Congrats! Suwerte mo. Ikaw pa rin palang nakakuha. Hindi niya alam kung galit siya o maaawa na lang sa sarili. Ang isang gabi na akala niyang kontrolado niya, may sariling kuwento palang dala. At sa gitna ng lahat ng yon, naisip niyang natalo na naman siya dahil hindi niya sa ibang lalaki na ibigay ang pinakaiingatan niya. Sa araw na yon, hindi na nagtangka si Clarissa maging mahinahon. Alam niyang wala na siyang magagawa pa, ngunit pinangako niya sa sariling hindi siya magpapahawak sa leeg sa asawa niyang si Maximus. Napatingin siya sa mga gamit niyang isa-isa nang inilabas sa mga kasambahay at saka inilagay sa sasakyan ni Maximus. Pagpasok pa lang niya sa kotse ni Maximus, madadama na agad ang tensyon. Ang katahimikan ay hindi payapa sa loob ng sasakyang yon. Parang may mga salitang gustong sumabog pero pinipigil lang na manibis na pasensya. Hindi siya tumingin kay Maximus. Nakapulupot ang mga braso niya sa dibdib at nakatuon ang tingin sa bintana. Dumaraan ang mga gusali, mga taong abala sa kani-kanilang buhay at mga buhay na hindi pinagdesisyonan ng iba. Alam mo bang pareho kayo ng tatay ko? Sabi niya bigla na hindi pa rin lumilingon. Bahagyang bumuntong hininga si Maximus habang nagmamaneho. Kung galit ka, Hindi ako galit. Sobrang galit na galit lang. Putol niya agad. Niloko niyo ko. Pinagkaisahan. Mga walang hiya kayo. Hindi ko man lang napili kung sino lalaking gusto kong pakasalan. Tumahimik si Maximus saglit at saka marahan nagsalita. hindi kita pinilit. Sarkastiko natawa si Clarice. Halatang nagpipigil siya ng galit. Talaga? Kasi parang wala naman akong choice dahil matagal na tayong kinasal. Huwag mo kong pasadahan dyan dahil nanggigigil ako sa'yo. Humigpit ang hawak niya sa bag. Gigil na gigil talaga siya kay Maximus. Kung pwede nga lang, baka nilibing na niya ito ng buhay. Pagdating nila sa bahay, bumungad ang isang malaking gate. Mabagal itong bumukas. Parang sinasadya ang bawat segundo. Sa likod nito, isang bahay na malawak, tahimik at napaka-perpekto. Ang ganda ng bahay na yon. Hindi na rin siya magtataka dahil sigurado siyang mayaman si Maximus. So, ito na yon? Tanong niya nang walang emosyon. Oo. Pagpasok pa lang niya, napansin niya agad ang katahimikan. Malinis, maayos at halos walang bakas ang personal na gamit.
Parang matagal nang hinihintay ang isang taong magbibigay buhay sa espasyo at kinaiinisan niya yon. Linawin ko lang, sabi niya habang iniiwan ang bag sa sahig. Hindi kita ituturing na asawa. Baka nag-e-expect ka na pagsilbihan kita bilang asawa. Huwag kang umasa dahil hindi ko gagawin yon. May diin yan sabi. Hindi nagulat si Maximus. Parang inasahan na nito ang sasabihin niya. Okay. Napalingon si Clarice at mas lalo na inis. Hindi ako magluluto para sa'yo. Hindi ko gagawin yon. Marunong ako magluto. Napairap siya sa inis, lalo pat ang kalmado ni Maximus, na para bang ayaw nitong makipagtalo sa kanya. Hindi ako maglalaban ng gamit mo. May washing machine naman dyan at may mga kasambahay. Mabilis sasabi ni Maximus. At wala akong pakialam sa oras mo. Kahit anong oras kang umuwi, wala akong pakialam. At dapat ganun ka rin sa akin. Wala tayong pakialaman. No problem. Napasinghap si Clarice. Hindi niya alam kung bakit mas nakakainis ang kalmadong sagot ito kaysa sa pagtutol. Ang gusto niya sana, magbangayan sila kahit sandali, pero wala. At wag mong asahan na magiging mabait ako. Okay lang, wala namang problema doon. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Muling napairap sa matinding inis si Clarice. Naglakad siya papunta sa hagdan. Padabog ang bawat hakbang. Sa unang araw pa lang, dama na niyang gusto niyang iparamdam ang distansya kay Maximus. Ayaw niyang masanay. Ayaw niyang maging komportable sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, ganoon na naging takbo ng buhay nila sa ilalim ng iisang bubong. Maaga siyang gumigising, tahimik na naghahanda ng sariling pagkain. Pero kapag nagkakasabay sila, hindi niya pinipigilang ipakitang inis. Huwag mong ilalagay dyan. Sabi niya minsang nakita ang baso ni Maximus sa mesa. May specific spot ba ang baso sa bahay na ito? Oo, yung hindi kita makikita. Ngumiti lang si Maximus. Noted. Noted mong mukha mo. Gigil niyan sabi sabay talikod. Minsan, sinadya niyang iwan ang ilaw na bukas. Alam niyang mapapansin niya ni Maximus. Sayang kuryente. Sabi nito isang gabi. Oh, talaga ba? Sa yaman mo to, may pakialam ka sa bukas na ilaw? Huwag nga ako. Tinawanan siya ni Maximus. Ay nako Clarice, para kang bata. Ganyan ka na lang ba talaga? Nagpapapansin ka yata sa akin eh. Naningkit ang mga mata ni Clarice. Ano? Baka nahilo ka. Hindi ko kailangan ng atensyon mo. Kung pwede nga lang, matagal ko nang hiniling na maglaho ka. Nakakadiri kang lalaki ka. Palagi siyang pasigaw at palaging mataray. At sa bawat pagkakataon, parang lalo lang itong nagiging kalmado. At iyon ang kinaiinisan niya. Dahil hindi siya sinusukuan ni Maximus, hindi rin siya ginagantihan ng sigaw. Hindi siya tinatrato na parang problema na kailangang ayusin. Parang hinahayaan lang siya sa mga gusto niyang gawin. Isang gabi, naabutan niya si Maximus sa kusina. May hawak na sandok at mukhang nag-eksperimento. Ano yan? Tanong niya habang kunot ang noo. Sinusubukan ko magluto ng pagkain ko. Bakit? Humalukip-kip si Clarice. Mukha bang ligtas yan kainin? Depende kung gaano ka katapang. Pwede mo naman tikman. Napairap siya. Hindi na, baka mamaya may lason pa yan. Biglang natawa si Maximus sa sinabi niya. Ano? At bakit ko naman ito lalagyan ng lason? Hindi ko kayang patay na maganda kong asawa, no? Hindi niya napigilan ng sarili. Napangiti siya saglit. Isang mabilis na reaksyon na agad ang kanyang binawi. Hindi niya gustong mapangiti sa mga pinagsasasabi ni Maximus. Talaga ba? Ang dami mong alam. Akala mo talaga matalino ka. Hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo. Nagkibit balikat si Maximus. Okay lang naman kahit hindi ka matuwa sa akin. Basta gusto ko lang malaman mo na hindi kita magagawang saktan. Pasigawan nga hindi ko magagawa sa iyo eh. Saktan pa kaya? Napailing na lang si Clarice. Tahimik silang kumain sa magkabilang dulo ng mesa. Walang usapan. Pero wala ring tensyon na kasing bigat ng mga unang araw. Parang may unti-unting pagbabago pero patuloy pa rin sa pagtataray si Clarice. Isang umaga, nadula si Clarice sa banyo.
Mabilis siyang inalaya ni Maximus. Agad na hinawakan ng braso niya. Okay ka lang? May pag-alalang wika ni Maximus. Bitawan mo ko! Mabilis yan sabi. Agad naman itong ginawa at saka umatras ang isang hakbang. Sorry. Hindi siya nasaktan. Pero may inis siyang nadama dahil masyadong maagap si Maximus para alalayan siya. Naiinis siya dahil hindi siya niniwala sa pinapakita ni Maximus. Ang nasa isip niya, sa una lang ito mabait. Sabi mo sa akin kung may masakit sa'yo Puntahan mo lang ako sa kwarto, gagamutin ko. Mahinahong wika ni Maximus bago tumalikod. Nakasunod ang tingin niya sa kanyang asawa bago napailing na lang. Habang lumilipas sa mga araw, hindi niya itatanggi ang isang bagay. Hindi masamang tao si Maximus. Hindi ito mapilit. Hindi ito mapang-angkin at hindi rin siya nagmamadali. At iyon ang kinaiinisan niya. Isang gabi, naabutan niya itong nagbabasa sa sala. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya bigla. Sa alin? Sa ugali ko. Ngumiti si Maximus at saka sinara ang libro. May mga araw na oo, pero mas marami yung araw na naiintindihan ko. Kasi may kasalanan naman talaga kami sa'yo ng daddy mo. Nawalan ka ng karapatang mag-decide kung sino gusto mong mapangasawa. Kaya valid ang reaction mo. Napakurap si Clarice. Hindi mo ako kilala. Siguro tama ka, pero handa akong gumawa ng paraan para mas makilala ka pa. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at umakyat sa kwarto. Pero sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa bahay na iyon, hindi na ganoon kabigat ang kanyang dibdib. Kainis na lalaking yun, masyadong kalmado. Ganun ba talaga yun? O baka naman bait-baitan lang siya? Sambit niya sa sarili nang mahiga siya sa kama. Hindi pa rin niya tinatanggap ang kasal nila at hindi niya maisip na magagawa niyang mahalin si Maximus. Kahit na full package ng asawa niya. Guwapo, matipuno ang katawan at mabait. Pero sa gitna ng sigawan, ng inis at ng pagtatanggol sa sarili, may isang katotohanang unti-unting sumisiksik sa kanya. Hindi siya napunta sa piling na isang masamang tao. At kahit ayaw niyang aminin, iyon ang pinakadelikadong bahagi ng lahat, lalo pat ayaw niyang matutunang mahalin si Maximus. Isang buwan na lumipas mula na magsama sila ni Maximus sa iisang bubong. At sa loob ng 30 araw na yon, unti-unting napagod si Clarice. Hindi sa pagiging asawa, kundi sa pagiging siya. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Tuwid ang likod at nakatingin sa sahig na parang may hinihintay na sagot mula roon. Walang ingay sa bahay, walang sigawan at walang boses sa kailangan niyang sagutin. Pero kahit na ganon, mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Tumayo siya at nagbihis. Hindi na siya tumingin sa salamin. Alam na niya ang makikita. Isang babaeng maayos ang ayos, pero pagod ang mga mata. Ay, buhay. Paglabas niya ng bahay, malamig ang hangin. Huminga siya ng malalim bago sumakay sa kanyang sasakyan. Pagdating sa kalsada, nagsimula na namang pumasok sa isip niya ang mga dapat gawin. Mula sa mga meeting at sa mga responsibilidad na hindi pwedeng ipagpaliban. Pagdating niya sa opisina, parang sinalubong siya ng bigat ng katahimikan. Maliwanag ang ilaw, pero parang kulang pa rin. Binati siya ng mga empleyado, may galang at may ngiti sa mga labi nito. Tumango siya bilang tugon bago dumiretso sa loob ng kanyang opisina. Sinara niya ang pinto at nilapag ang bag sa mesa. Nakapatong doon ang makapal na folder ng mga dokumento, mga papeles na may pirma niya at mga desisyong siya ang may huling salita. Ang hirap naman pala maging CEO. Ang daming kailangang basahin at pirmahan. Pagrereklamo niya. Umupo siya at binuksan ang laptop. Sunod-sunod ang email. May reklamo, may mga reminders at may deadline na kahapon pa dapat natapos. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang ulo niya. Lumipas ang oras na hindi niya namalayan. Napansin na lang niya na nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Dahan-dahan niya itong ibinaba at ipinikit ang mga mata. Huminga siya ng malalim.
Ay, kaya mo to. Bulong niya na parang mas kailangan niyang marinig ang sarili niyang boses. Bago pa siya tuluyang makabawi, may kumatok sa pinto. Pasok! Sabi niya habang pilit pinapatatag ang tinig. Bumukas ang pinto at pumasok sa kanyang ama na si Ramon. Nanigas sandali si Clarice sa upuan. Hindi niya inaasahan ang pagbisita nito, lalong hindi ngayon. Mabagal na lumakad si Ramon papasok ng opisina niya. Kita sa galaw niya ang pag-iingat. Parang bawat hakbang ay may kasamang pagsukat ng tamang oras at tamang salita. Umupo ito sa swivel chair sa tapat ng mesa ni Clarice at inilapag ang mga kamay sa tuhod. Bahagyang umiti si Ramon. Kumusta ka? Tanong nito sa mahinahon ng boses. Sandali na natahimik si Clarice. Maraming sagot ang pumasok sa isip niya. Gusto niya sabihing pagod siya. Galit pa rin siya at nalulunod siya sa responsibilidad. Pero hindi niya yun sinabi. Ayos lang. Sagot niya na mahinahon. Tumango si Ramon. Parang tanggap na nito ang sagot niya kahit daman itong may kulang. Mukhang mabigat ang trabaho mo. Ganito naman talaga kapag CEO, di ba? Mukha lang masarap maging CEO, pero stress din naman. Sagot ni Clarice habang inaayos ang isang papel sa mesa. Hindi pa rin siya tumitingin sa ama. Sandaling tumahimik ang pagitan nila. Sa katahimikang yon, dama ni Clarice ang presensya ng kanyang ama. Hindi bilang dating boss ang kumpanyang yon, hindi bilang decision maker, kundi bilang isang lalaking tumatanda. Huminga ng malalim si Ramon bago muling nagsalita. Clarice, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tumigil ang kamay ni Clarice. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang ama. Mabagal ang pagpihit ng kanyang ulo. Para saan? Tanong niya. Sa paglilihim ng kasal mo. Sagot ni Ramon. Sa desisyong ginawa ko nang hindi kita sinama. Hindi agad nagsalita si Clarice. Tinitigan niya ang kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Tila pagod dahil palaging hinahabol ng konsensya. Mahal na mahal kita, anak. Dugtong ni Ramon. Bahagyang nanginig ang boses ito. Wala ni isang araw na hindi ko inisip kung tama bang ginawa ko. Humigpit ang dibdib ni Clarice. Kung mahal mo ko, sabi niya, mabagal at pigil. Bakit hindi mo sinabi agad yun sa akin? Bakit hindi mo ko hinayaang magpasya para sa sarili ko? Napayuko si Ramon. Nangako ako sa mama mo. Nangako kong hindi mapupunta sa ibang kumpanyang pinaghirapan namin. Araw at gabi kong iniisip kung paano ko yun masisiguro. Yun kasing hiling sa akin ng mama mo bago siya mawala. Dahil binuhos namin ang lahat para sa kumpanya natin. Bahagyang kumurap si Clarice nang marinig ang banggit sa kanyang ina. Parang may humaplos na naalaala niya. Sa mga panahong mas simple ang lahat. Akala ko, kung masisecure kong kumpanya, masisecure ko rin ang kinabukasan mo. Dugtong ni Ramon. Hindi ko nakita agad na nasasakal ka na pala. Kaya kong kumpanya, sabi ni Clarice. Hindi doon ang problema. Tumingin si Ramon sa kanya. Ang masakit ay ang pakiramdam na pinagdesisyon ng buhay ko na parang isa lang itong clause sa kontrata. Namula ang mata ni Ramon. Nagkamali ako bilang ama at araw-araw kong pagsisisihan yon. Patawad, anak, kung naging makasarili ako. Pero huwag mo sanang isipin na pera o ang kumpanya ang mas mahalaga sa akin. Sadyang may alaala kami ng mama mo dito, kaya hindi ko hayaang mawala ito sa atin. Saglit na kumapit si Clarice sa armrest ng upuan. Nararamdaman niyang may lumuluwag sa dibdib niya at iyon ang kinakatakutan niya. Ayaw niyang ipakita ang kahinaang yon. Wala na tayong magagawa pa. Sabi niya at muling pinalamig ang boses. Bahagyang umiti si Ramon na may lungkot sa mga mata. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita ipinagpalit, hindi kailanman. At gusto kong malaman mong mahalaga ka sa akin, anak. Nagkamali lang ako sa paraan ng pagpapahalaga sa iyo at sa kumpanyang pinaghirapan namin ng mama mo. Pero mahal na mahal kita dahil ikaw ang nag-iisa kong anak.
Tumayo si Ramon at inayos ang suot niyang Amerikana. Magpahinga ka paminsan-minsan. Dagdag niya. Hindi ka makina para magtrabaho ng sunod-sunod. Sanay na ako. Sagot niya at hindi na tumingin sa ama. Tumango si Ramon at naglakad papunta sa pinto. Huminto siya saglit. Parang may gustong sabihin pero pinili na lang nitong buksan ang pinto at umalis. Nang magsara ang pinto, sakalang bumigay si Clarice. Nanatili siya nakaupo, nakatitig sa mesa. Unti-unting pumatak ang luha mula sa mga mata niya. Tinakpan niya ang bibig. Pinipigilan ng hikbi pero hindi na niya kayang pigilan ang pag-iyak. Mahal din kita pa. Bulong niya na halos hindi marinig. Umiiyak siya hindi dahil galit pa rin siya, kundi dahil mahal niya ang kanyang ama. Dahil alam niyang ginawa nito ang lahat sa paraang alam nito. At dahil sa kabila ng lahat, ang gusto lang niya ay isang bagay. Ang mabuhay na may sariling desisyon. At sa gabing yon, habang pinupunasan niya ang mga luha at muling inaayos ang sarili, alam niyang hindi pa tapos ang laban sa hamon ng buhay. Sa paglipas sa mga araw, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Clarice. Hindi dahil ginusto niya yon, kundi dahil may isang taong patuloy na kumikilos ng tahimik sa paligid niya. Hindi pa rin siya sanay. Tuwing hapon, kapag umuwi siya galing opisina, dumediretso siya sa maliit na silid sa ikalawang palapag na ginawa niyang mini office. Doon niya dinadala ang pagod ng buong araw. Mula sa mga papel na kailangan basahin, mga email na kailangan sagutin, at mga desisyong ayaw niyang ipagpaliban kahit gustuhin ng katawan niyang huminto. Sinasara niya ang pinto. Parang ritual na yon. Kapag saradong pinto, siya lang. Walang ama at walang asawang aasahan. Sa una hindi niya pinapansin. Isang tasa ng kape na biglang lilitaw sa gilid ng mesa. Isang plato ng sandwich na tahimik na inilalapag sa maliit na lamesita sa tabi ng pintuan. Walang paalam na inilalapag lang doon ni Maximus kahit hindi niya inuutos. At sa tuwing mapapansin niya yon, umiinit ang ulo niya. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang gawin to. Sabi niya minsang nadatnan si Maximus sa may pintuan na may hawak na tray. Hindi nagulat si Maximus. Parang sanay na ito sa pagiging mataray niya at malamig. Hindi ka pa kumakain. Nag-aalala ako para sa kalusugan mo. Eh di wow, huwag kang bait-baitan dyan. Balik niya nang hindi tumitingin. Dahan-dahang nilapag ni Maximus ang tray sa mesa. Hindi naman ako nagbabait-baitan. Siyempre, asawa kita, kaya gusto ko lang din. Kahit papaano, pagsilbihan ka. Napasinghap si Clarice at mariin tumingin sa kanya. May trabaho ako. Alam ko. Mabilis sabi ni Maximus. Busy ako. Nakikita ko naman. Saglit siyang tumigil at saka umirap sa hangin. So, wag mo kong istorbohin. Nakakaistorbo ang mga paganyan-ganyan mo. Hindi ka naman nakakakilig. Tumango si Maximus na kalmado pa rin. Kain ka lang kapag may oras ka ha. At bago pa siya makasagot, lumabas na ito ng silid at marahang sinara ang pinto. Naiwan si Clarice na nakatitig sa tray. Mainit pa ang kape. Amoy pa lang, alam niyang hindi yun basta minadali. Napailing siya at tinulak palayo ang tray. Pero makalipas ang ilang minuto, habang nagbabasa siya ng isang kontrata, ay biglang kumulo ang sikmura niya. Kusa niyang kinuha ang tasa. At doon siya nainis sa kanyang sarili. Ganito ang naging takbo ng mga araw. Paulit-ulit. Hindi rin siya kinakausap ni Maximus kapag ayaw niya. Hindi rin ito nagtatampo kapag sinasagot niya ito na malamig o pabalang. At iyon ang hindi niya maintindihan. Sanay si Clarice sa mga taong umaatras kapag tinatarayan niya. Sanay siya sa mga lalaking bumabawi ng yabang kapag nasusupalpal. Pero si Maximus parang hindi naapektuhan. Isang hapon, naabutan niyang muli itong may dalang pagkain. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mong yan? Tanong niya, iritable. Bahagyang umiti si Maximus. Napapagod. Yun naman pala eh. Bakit ginagawa mo pa rin? Kasi kailangan mo. Pagod na pagod ka sa ginagawa mo.
Siyempre, ikaw lang kumikilos dahil ayaw mong magpatulong sa akin. Kaya ito na lang yung ginagawa ko. Huminto ang kamay ni Clarice sa pagtatype. Hindi kita inuutusan, kaya kung pwede lang, huwag mo nang gawin. Hindi rin naman ako naghihintay ng utos. Tahimik silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon, may kung anong kumurot sa dibdib ni Clarice. Tila kinilig siya pero ayaw niyang aminin sa kanyang sarili. Simula noon, hindi na siya kasing taray. Hindi na rin niya inaaway si Maximus. Hinahayaan na lang niya. At dahil doon, may unti-unting pagbabago. Napapansin niya kung paano palaging tama ang timpla ng kape. Hindi masyadong matamis, hindi rin mapait. Napapansin niya kung paano palaging tahimik ang kilos si Maximus. Parang ayaw niyang gambalain ang konsentrasyon niya. Okay, fine. Masarap siya magtimpla ng kape. Maasikaso at maalaga. Pero hindi ko pa rin siya magagawang mahalin. Matigas niyang sabi. Isang gabi, lampas 11:00 na. Tanging ilaw sa mini office niya ang bukas. Nakayuko siya sa mesa. Puno ng notes ang paligid at magulo ang isip niya sa mga numerong ayaw magtugma. Napahawak siya sa sentido at napapikit. Ay, nakakapagod. Ayoko ng ganito. Bulong niya sa kanyang sarili. May marahang katok sa pinto. Hindi siya sumagot. Bumukas ang pinto at sumilip si Maximus. Ganon pa rin. May hawak na tray kung saan may masarap na pagkain doon. Pwede ba ako makaistorbo sandali? Napabuntong hininga si Clarice. Kung nandyan ka na rin lang, ano pa bang magagawa ko? Parang nagpapapigil ka naman eh. Pumasok si Maximus at nilapag ang tray sa tabi niya. May mainit na sabaw, kanin, ulam at isang baso ng tubig. Ang dami naman ito. Gusto mo yata akong patabain eh. Sabi niya bahagya nakasimangot. Mukha kang gutom, kaya dinamihan ko. Mukha lang yon pero hindi ako gutom no. Mukha rin akong gwapo pero totoo namang gwapo talaga ako. Napalingon siya bigla. Ang kapal na mukha mo. Ngumiti si Maximus at halatang natutuwa. Bakit? Gwapo naman talaga ako ah. Kaya nga na makita mo nga ako yung asawa mo, tinanggap mo na lang. Siyempre, magandang lahi ang mabubuo natin. Natatawang sabi ni Maximus. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Wow ha, ang kapal ng libag mo. Mas maraming gwapo sa'yo no. Maraming lalaking gwapo na babaliw sa akin, kaya hindi ako natuwa na makita kita. Natatawa na pailing na lang si Maximus. Kumain ka muna. Tumikim si Clarice. Hindi ako sanay na inaalagaan. Hindi rin ako sanay na may sinasagot ng pabalang. Pero ayan, nabubuhay pa rin naman ako kasama ka. Siyempre, asawa kita at wala na akong magagawa pa. Natawa siya. Isang maikling tawa na agad niyang pinigil. Ewan ko sa'yo. Ang yabon mo rin pala talaga, no? Hindi naman. Sinasabi ko lang totoo. Umupo si Clarice sa bahagya at nagsimulang kumain. Tahimik si Maximus na nakasandal lang sa pader. Pinapanood siyang kumain. Bakit hindi ka pa umalis? Tanong niya habang humihigop ng sabaw. Para kung kailangan mo ng refill, kukuha agad ako. Anong akala mo sa akin? Matakaw? Wala naman ako sinabing matakaw ka. Gutom ka lang. Napailing siya. Alam mo ba nakakainis ka? Oo. At hindi ka pa rin tumitigil sa ginagawa mo kaya lalo ko naiinis sa'yo. Wika ni Clarice sabay irap. Hanggat maaari, pinipigilan niya matawa. Ayaw niyang ipakita kay Maximus na natutuwa na siya sa mga ginagawa nito. Hindi ako titigil. Bahala ka dyan. Kahit mainis ka pa sa akin. Tumingin siya sa kanya ng seryoso. Bakit? Saglit na tumahimik si Maximus. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa mesa, sa mga papel na nakakalat at sa mga marka ng pagod ni Clarice. Kasi kapag tumigil ako, parang iniwan kita sa laban na hindi mo naman pinili. At bilang kasama mo, gusto kong kasama mo ko sa anuman laban. Nanikip ang dibdib ni Clarice. Inilapag niya ang kutsara. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol sa mga laban ko sa buhay. Alam ko. Kaya kong mag-isa. Alam ko rin naman yan. So bakit? Kasi kahit kaya mo. Putol ni Maximus habang nakatingin sa kanya. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gawing mag-isa.
Alam kong kaya mo, oo. Pero hindi mo naman kakayanin yan palagi. Dadating ang araw na kailangan mo rin na makakasama. Napakurap si Clarice at bahagyang lumamlam ang mga mata. Bigla niyang naramdaman ang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa emosyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang simpleng katotohanang bumungad sa kanya. Inalalayan lang siya ni Maximus dahil ayaw niya ng tulong ni Maximus, kaya pag-alalay ang ginagawa nito sa kanya. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Salamat, sabi niya na mahina. Nagulat si Maximus. Sa wakas, nag-thank you rin. Natatawang umirap si Clarice. Huwag kang masanay, no? Ngayon lang to. Ayos lang, at least marunong ka palang magpasalamat. Nagkatinginan sila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clarice sa mga oras na yon. Alam mo, sabi niya habang muling kumakain. Kung alam ko lang na ganito ka, baka naging mabait na rin ako sa'yo. Ganito akong ano? Nakakain sa mabait, sagot niya. Tumawa si Maximus. Pasensya na. Hindi ko sinabing mag-sorry ka. Ganun ba? Nasanay na ako mag-sorry. Baka kasi magalit ka na naman dyan. Para ka pa naman dragon kapag nagagalit. Napangiti si Clarice sabay iling. Well, ayos lang. At least, magandang dragon naman ako. Sa gabing yon, habang patuloy siya nagtatrabaho at tahimik lang na naroon si Maximus sa tabi, may unti-unting init na pumasok sa dibdib ni Clarice. Isang init na ayaw niyang maramdaman pero hindi na niya kayang pigilan. At sa unang pagkakataon, hindi niya sinara ang pinto matapos umalis si Maximus. Hinayaan niya ito nakabukas. Doon niya napagtanto na minsan, ang mga bagay na hindi natin hinihingi ang siyang pinakakailangan natin. At iyon ay ang pagiging maalalahanin at maasikaso ni Maximus sa kanya. Sa paglipas ng mga araw bilang mag-asawa, may mga bagay na hindi kayang itago kahit gaano pa katahimik ang isang tao. Unti-unti, sa pagitan ng umaga at gabi, sa mga sandaling inalala siya nito, nakilala ni Clarice ang tunay na ugali ni Maximus. Nakita niya kung paano makipag-usap si Maximus sa mga magulang nito tuwing tatawag. Hindi ito nagmamadali kapag nagsasalita. May galang, may lambing at may pakikinig. Hindi yung pakitang tao, hindi rin yung pilit lang. Isang gabi, naabutan niya ito nakaupo sa sala. May hawak na cellphone at bahagyang nakangiti. Opo, mami, bukas ulit. Sabi ni Maximus na mahinahon. Opo, kakain ako, huwag na mag-alala. Ayos na ayos lang po kami ng asawa ko. Hindi sinasadya ni Clarice ang makinig, pero naroon siya. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha ni Maximus na marinig ang boses ng ina nito. Pagkatapos ng tawag, napatingin ito sa kanya. Gutom ka na ba? Hindi, sagot niya agad. Pero nang kumulo ang kanyang tiyan, napaubos siya para itago yon. Bahagyang umiti si Maximus pero hindi nanunukso. Magluluto lang ako. Napangiti naman si Clarice. Masarap ba yan? Last time na luto mo medyo maalat. Umarko ang kilay ni Maximus. Maalat ba? Dapat sinasabi mo sa akin para may adjust ko yung lasa. Pero masarap naman ba? Kinagat ni Clarice ang pang-ibaba niyang labi. Masarap naman talaga ang luto ni Maximus. Oo, masarap naman. Basta bawasan mo lang yung asin. Hindi rin niya nakita kay Maximus ang kasakiman pagdating sa pera. Wala itong luho na ipinagmamalaki. Wala rin yabang sa magamit. Kapag may desisyon sa gastusin sa bahay, palagi nitong tinatanong ang kanyang opinyon. Kahit kaya naman itong magdesisyong mag-isa. Ano mas praktikal? Tanong nito minsang pinag-uusapan nila ang pagpapagawa ng maliit na bahagi ng bahay. Hindi ka ba sanay magpasya mag-isa? Sanay. Sagot ni Maximus. Pero magkasama tayo dito. At asawa kita. Kaya kailangan kong kumonsulta muna ako sa'yo, no? Napakurap si Clarice dahil hindi niya napigilang makaramdam ng kilig. Oo, yun naman talaga ang gusto niya sa isang lalaki kapag nag-asawa na siya. Ang kumonsulta muna sa kanya bago ito gumawa ng desisyon. Sa una, todo deny siya.
Ayaw niyang aminin sa kanyang sarili na napapamahal na rin siya sa kanyang asawa. Kapag may mga sandaling napapangiti siya dahil sa simpleng biro ni Maximus, sinasabi niya sa sarili na wala lang yun. Kapag nahuhuli niya ang sarili na naghahanap sa presensya nito sa bahay, sinisisi niya ang katahimikan. Kapag bigla siya nag-aalala kapag ginagabi ito ng uwi, sinasabi niyang normal lang yun dahil magkasama sila sa iisang bubong. Hindi ko siya mahal. Bulong niya minsan sa sarili habang nagsisipilyo sa banyo. Walang ganon. Ay, ewan. Bakit pa kasi ang bait masyado na lalaking yun? Nagdaan pa ang mga buwan. Isang araw, may dumalaw sa bahay. Isang babae, maayos ang ayos, maganda, sexy at halatang komportable sa bahay na yon. Hindi ito estranghera dahil parang sanay na sanay nang nagpupunta doon. Nasa kusina noon si Clarice at nagtitimpla ng kape. Nang marinig niya ang boses ng babae sa sala, napalingon siya. Matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka na? Miss na kita, Maximus. Busy lang ako, Bea. Alam mo naman ang buhay mag-asawa. Sagot ni Maximus ng kalmado. Kaya nga nagulat talaga ako sa totoo lang na may asawa ka na pala. Namimiss ko na yung bonding nating magbabarkada. Pero pwede ka pa naman gumala kasama namin, di ba? Ang pakitin kaya na puro ka negosyo. Lumba si Clarice Delantre. Doon niya nakita ang babae na nakangiti kay Maximus. May kakaibang lambing sa tingin. Ah, Clarice, siya si Bea, kaibigan ko. Okay, sabi niya at pilit na inaayos ang boses habang inilalapag ang tray. Kape? Tumango si Bea at ngumiti. Asawa ka pala niya? Sabi nito na may bahagyang pagtataka sa tingin. Oo, sagot ni Clarice sa mabilis. Binalot ng katahimikang sandali. Ngunit sa loob ni Clarice, hindi niya maiwasang mainis. Papansin ng babaeng to. Bakit nagpunta pa talaga siya dito mag-isa? Paano kung wala ako dito sa bahay? Inakitan niya si Maximus. Halatang malandi Sarap kutusan. Sigaw ni Clarice sa isipan. Napansin niya kung paano tumawa ang babae sa mga sinabi ni Maximus. Kung paano ito magsalita na parang nilalambingan ng boses. Matagal na ba kayo magkakilala? Tanong niya at pinilit maging kasyual. Matagal na, sagot nito. Napasinghap si Clarice. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang umalis. Parang gusto niya sabunutan si Bea kahit hindi naman dapat. Ah, ganon. Wow naman pala. Tanging nasabi niya sabay tawa ng pilit. Nagtungo siya sa kwarto dahil hindi na niya matagalan ang dalawa. Nang umalis sa babae, makalipas ang ilang sandali. Natahimik na ang bahay. Nagtungo sa kwarto niya si Maximus. Kaya pala mukhang close kayo dahil matagal mo na siyang friend. Sabi niya habang nagliligpit ang damit. Gano'n naman siguro talaga kapag magkaibigan, lalo na kapag matagal na. Sagot ni Maximus. Umirap sa hangin si Clarice. Ngayon lang siya nakaramdam ng sobrang inis sa isang babaeng may malambing na tingin sa kanyang asawa. Mukhang may gusto siya sa iyo Ibang klase kumakatingin Ang sarap dukutin ng mata. Tumas ang kilay ni Maximus. Talaga? Bulig ka ba o wala kang pakiramdam? Gigil na sambit ni Clarice. Bahagyang umiti si Maximus. Teka, nagsiselos ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ha? Hindi. Bakit naman ako magsiselos? Pakailan ko ba sa kaibigan mong yun? Sigurado? Huwag kang assuming. Sabi niya, bahagyang tumataas ang boses. Wala akong dahilan para magselos. Hindi naman kita mahal, no? Natawa si Maximus sabay hawak sa dibdib. Ouch, pero okay lang kahit hindi mo pa ako mahal. Basta ako, mahal kita. Sagot ni Maximus sa mas lalong umiti. Di wow. Galit ka na naman. Ay nako, Clarice. Lagi ka na lang nagagalit sa akin. Ikaw din, baka mamaya maagaw ako ng iba. Di mo ba alam na isang tingin ako lang sa isang babae? In love na sila sa akin. Ang yabang mo! Sigaw niya. Akala mo lahat na lang may gusto sa'yo. Hindi naman lahat. Sabi ni Maximus habang pigil ang tawa. Ikaw lang yatang hindi at galit palagi. Naningkit ang mga mata ni Clarice sa inis. Hindi ako galit. Okay.
Sabi ni Maximus habang tumatawa. Huwag mo akong pinagtatawanan. Hindi na napigilan ni Maximus ang sarili. Tumawa ito na malakas. Isang tawang may halong tuwa at lambing. Clarissa, sabi niya sa pagitan ng tawa. Kung hindi ka nagsiselos, bakit ka ganyan? Nanahimik si Clarissa. Naramdaman niya ang init sa pisngi niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Tumahimik ka, sabi niya na mas mahina na. Sige, sagot ni Maximus. Pero cute ka kapag ganyan. Maximus? Okay. Sabi nito bago tumigil na sa pagtawa. O hindi na kita aasarin. Tumalikod si Clarice habang pilit kinokontrol ng sarili. Sa isip niya, paulit-ulit ang isang tanong kung kailan pa siya nagsimulang makaramdam ng ganoon selos. Lumipas pa mga linggo na parang walang pahinga ang mundo ni Clarice. Gabi-gabi siyang gising. Umaga't gabi, papel ang kaharap niya. Mga numero ang laman ng isip niya. Kahit sa bahay na siya, parang dala pa rin niya ang opisina. Kahit nakaupo na sa kama, may laptop pa rin sa tuhod. At kahit nakapikit na mga mata niya, may mga desisyong ayaw siyang tantanan. Sanay na siya doon. Oo, iyon ang akala niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa mini office, bigla siya napatigil sa pagtatype. Para may humigpik sa ulo niya. Sumandali siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Umaasang mawawala rin yon gaya ng dati. Pero hindi. Ano ba to? Ang sakit ng ulo ko. Bulong niya sa sarili. Tinangka niyang tumayo pero napatukod siya sa mesa. Umiikot ang paningin niya. Napahawak siya sa sentido, pilit humihinga na maayos. Bumukas ang pinto. Napahinto si Maximus sa bungad na makita siyang nakayuko at maputla ang mukha. Clarice, tawag nito at agad lumapit. Okay lang ako. Sagot niya bago pilit ngumiti. Pagod lang. Hindi naniniwala si Maximus. Inalalayan nito si Clarice. Maingat ang hawak na parang natatakot siya masaktan ito kahit bahagya. Hindi ka okay. Maximus, manahimik ka na nga lang muna. Sabi ni Maximus sa kanya. Dinala niya si Clarice sa kwarto at pinaupo sa kama. Nang hawakan niya noon ito, naramdaman na agad nito ang init. May lagnat ka. Hindi pwede. Sabi ni Clarice bahagyan napapikit. May kailangan pa akong tapusin. Mamaya ng trabaho mo. Ngayon, ikaw muna. Sarili mo munang isipin mo. Hindi na nakipagtalo si Clarice. Wala na siyang lakas. Buong magdamag siyang inalagaan ni Maximus. Pinunasan nito ang noon niya na malamig na bimpo. Pinainom siya ng gamot sa tamang oras. Tuwing magigising siya sa gitna ng gabi, naroon lamang ito sa tabi niya. Nakaupo sa silya. Minsan nakasandal sa gilid ng kama. Minsan nakahawak sa kanyang kamay. Hindi mo kailangang magbantay buong magdamag. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Mahina niyan sabi. Gusto kong bantayan ka. Hindi ka ba inaantok? Hindi, basta huwag mo ko isipin. Tumahimik si Clarice. Hindi na siya nagsalita pa. Pero sa loob-loob niya, labis siyang kinikilig. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya dahil sa kakaibang katahimikan. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa bintana ang bahagyang tumatama sa kama. Paglingon niya, nakita niya si Maximus na nakahiga sa kanyang tabi, nakatagilid at mahimbing ang tulog. Mukhang hindi nito sinadyang matulog doon, parang napagod lang sa pagbabantay sa kanya. Tahimik na pinagbasda ni Clarice sa mukha nito. Isang lalaking payapa ang itsura at napagtanto niyang hindi ito nag-aalaga dahil obligado ito sa kanya. Hindi dahil mag-asawa sila sa papel, kundi dahil mahal siya nito. Ang gwapo mo nga talaga asawa ko. Mahina niyang usal. Pumikit si Clarice habang may luha sa gilid ng mata. Naluha siya dahil sa tuwa na nararamdaman. Kinabukasan, nagising siyang magaan ng pakiramdam. Wala na ang hilo, wala na ang lagnat. Umupo siya sa kama at napansin niyang wala na si Maximus sa kanyang tabi. Ilan sandali pa, bumukas ang pinto.
gising ka na pala. Sabi nito na may hawak na tray. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ako. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Inilapag ni Maximus ang tray sa mesa sa tabi ng kama. Kain ka muna hanggat mainit pa to para hindi na bumalik pang sakit mo. Hindi ka ba pumasok? Nag-leave ako. Gusto kong masigurong okay ka na talaga. Napakurap ng ilang beses si Clarice. Hindi mo kailangang mag-leave pa. Ayos lang ako. Baka marami kang gagawin sa office. Gusto kong bantayan ka. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa trabaho ko sa office. Tumahimik si Clarice. Kinuha niya ang kutsara. Pero bago pa siya makakain, muli siyang tumingin kay Maximus. Maximus. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Salamat. Sabi niya ulit bago umiti na matamis. Sa lahat. Bahagyang umiti si Maximus. Wala nga naman, basta ikaw. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Kasabay nito ang paghumerentado ng puso niya. Mahal kita. Natigilan si Maximus. Parang hindi agad pumasok sa isip nito ang narinig. Nanlaki ang mata ni Maximus at saka natawa. Isang tawang puno ng gulat at saya. Talaga? Di nga, baka pinagtitripan mo lang ako. Oo nga. Sagot niya bahagyang nangingiti. Matagal ko lang tinakasan ang nararamdaman ko dahil sinabi ko sa sarili ko na hindi kita mamahalin. Lumapit si Maximus sa kama at umupo sa gilid. Nakangiti pa rin na parang bata. Pwede bang ulitin mo? Umirap si Clarice. Huwag ka nang makulit dyan, hindi ko na uulitin pa. Kailangan ko marinig ulit. Bumuga ng hangin si Clarice bago ngumuso. Okay, fine. Mahal kita. Ulit niya ng mas malinaw na. Tuwan-tuwa si Maximus. Napailing siya. Napahawak sa buhok na parang hindi makapaniwala. Akala ko aabutin pa ng taon bago mo ako mahalin. Pasensya na kung matigas ang ulo ko At pasensya na sa mga pagtataray ko sa'yo. Worth it naman. Ayos lang yun dahil may dahilan naman kung bakit ganun ka. Nagkatinginan sila. Ilan sandali pa ay kapwa sila natawa. Hanggang sa lumapit sa kanya si Maximus at saka siya hinalikan sa labi. Ilang buwan na lumipas bago nila tuluyan na pagpasyahang magpakasal muli. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila at mahal nila ang isa't isa. Hindi enggrande ang naging handaan. Walang enggrandeng simbahan. Walang maraming bisita. Iilan taong mahalaga lang sa buhay nila naroon. Ayaw kasi ni Clarice ang maraming bisita. Habang naglalakad si Clarice papunta kay Maximus, hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil sa wakas, maayos siyang ikinasal at mahal na niya si Maximus. Nakatayo sa harap ng altar si Maximus, tuwid ang tindig at may ngiting hindi mapigilan. Nang matapos ang seremonya, nagtungo na sila sa reception. Walang formal na usapan, parang simpleng salo-salo lang ng pamilya. Habang abala ang lahat, lumapit si Ramon kay Clarice. Bahagyang umiti si Ramon na malapitan ng anak. Congratulations, anak. Sabi nito na may kaunting kaba sa boses. Huminto si Clarice sa paglalakad. Tumingin siya sa ama. Sa dami ng pinagdaanan nila, hindi niya inaasahang magiging ganito kagaan ang kanyang pakiramdam. Salamat pa, sagot niya. Sandaling nagkatinginan silang dalawa. Biglang niyakap ni Clarice ang ama niya na mahigpit. Pasensya na kung nasaktan kita sa mga nasabi ko't inasta, sabi niya. Pero mahal na mahal kita, Papa. Nanigas sandali si Ramon bago tuluyang gumanti ng yakap. Nang bumitaw si Clarice, nakita niya nangingilid ang luha sa mata ng ama. Ako ang dapat humingi ng tawad, sabi ni Ramon habang nanginginig ang boses. Pero salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Mahal na mahal din kita, anak. Hindi na nakapagsalita si Clarice. Gumiti lang siya habang pinupunasan ni Ramon ang mga mata nito. Hindi bagay sa akin ang umiyak. Dagdag nito. Hindi mo kailang magpanggap ngayon, Papa. Sige na, umiyak ka na dyan na malakas. Sabi niya sabay tawa. Sa gilid,
Pinapanood sila ni Maximus ng tahimik. May ngiti sa mga labi niya. Parang alam niyang may isang sugat na tuluyan ang gumaling. Lumipas sa mga taon na parang mabilis lang ang takbo. Isang araw, nakaupo si Clarice sa sala. May hawak na piti. Nakatitig siya rito na parang sinusubukang baguhin ang resulta sa pamamagitan ng tingin. Hindi na nakakatuwa to, sabi niya na nakasimangot. Lumapit si Maximus. May dalang mga bata. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, at dalawa ang naglalaro sa sahig. Pang-ilan na ba yan? Tanong niya halatang masaya. Bilangin mo. Sagot ni Clarice sabay irap. 1 taon, 1 bata. Taon-taon na lang akong buntis. Buisit ka. At least, di ba, masaya man ang madaming anak, di ba? Magiging 5 ng anak natin. Sagot ni Maximus sa proud na proud. Napailing si Clarice. Baliw ka talaga, ginawa mo na akong baboy. Humaba ang uso ni Maximus. Sorry na po, misis ko. Last sa susunod para kalahating dosenang anak natin. Tapos ako na mismo magpapa-vasectomy. Tinapunan ni Clarice ang una ng kanyang asawa. Ewan ko sa'yo. Tumawa si Maximus sabay halik sa pisngi ni Clarice. Masaya naman sila. Masaya sila naglalaro dahil madami sila. Mas madami kasi, mas masaya. Sabi ni Maximus habang pinagmamasdan ng mga anak. Masaya ako, sagot niya. Pero pagod naman ang matres ko sa'yo, grabe ka. Humalakak si Maximus bago siya niyakap na mahigpit at pinaulanan ng halik sa noo. I love you, misis ko. Salamat sa napakaraming regalong to. Wika ni Maximus sabay hagikik. Ang kwento nila Clarice at Maximus ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinipilit, kundi ipinapakita sa araw-araw na pagmamahal at pag-aalaga. Ipinakita rin ito na kahit ang mga desisyong ginawa dahil sa takot at pangako, gaya ng ginawa ng ama ni Clarice, ay maaaring magdulot ng sugat kapag hindi isinama ang damdamin at kalayaan ng anak. Natutunan ni Clarice na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kumontrol, kundi magtiwala at respeto sa sariling desisyon. Natutunan naman ni Ramon na ang pagiging magulang ay hindi lang pagprotekta sa ari-arian, kundi pagprotekta rin sa puso at pagkatao ng anak. Sa huli, ang pamilya ay nabubuo hindi sa mga kasunduan, kundi sa pag-amin ng pagkakamali, pagpapatawad, at pagpiling magmahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!